Last meeting, Felisa, nandito ka? Wala. Good Good morning morning, po. Akira. Okay, before we start or before we continue our lesson or yung module 1, so recall lang natin, di ba last time we talk about yung mga nandito noon. We talk about holistic and partial thinking. Yan, ano ulit ang pinagkaiba ng holistic at saka partial thinking, Carlo? Paano natin masasabing holistic thinking o kaya partial thinking? Partial po kapag may specific na part lang siya ng idea, ma'am. Ang pag holistic naman po is yung buo, ma'am, yung kabuuan. Malawakan na lang yung inisip, ma'am. Yung malawakan na. Yes po. Okay, thank you. So, Akira, nandito ka last time? Ma'am, nakapag-leave When we po say kasi holistic mahina po sa and partial thinking. Okay. So, katulad nga sabi ni Carlo, holistic, kabuuan, yung iniisip ng isang tao. Then partial, from the word partial, kaunti lamang yung kinukonsider ng isang tao. Yung example ko last time dyan, yung may dalawang magkaklaseng nag-aaway. Kung ako si teacher, pag holistic thinking ako, titignan ko both side nung dalawang estudyante nga nag-away bago ako gumawa ng decision. While the partial thinking, papakinggan ko lang yung isang side nung isa, napakinggan ko na yung kwento niya, gumawa na ako ng decision without knowing yung dahilan ng isa or without knowing the side ng isa. So, ganun ang pinagkaiba ng partial and holistic thinking. So, wait lang. So, ngayon naman, ikwento natin yung nasa module ninyo para mas maintindihan ano nga ba ang holistic thinking at saka partial thinking. So, unahin natin. So, sabi dyan, unahin natin the principles, theories, and findings of science in contradiction of the dictum and jargons of philosophy. When we say principle and theories, an idea about the two words or the science. Pag sinabing science, yung subject na science, ano bang pinag-aaralan natin doon? About? About what? Wala. Kung sa math, numbers. About sa AP, mga histories, mga social issues. How about science? May subject kayong science ngayon. Ano yung pinag-aaralan natin doon? Ma'am, about sa nature of all the things in this world scientifically. Okay, nature. Okay, very good. Nature of all things na scientifically. From the word scientifically, meron tayong hangganan. Limited din si science. Di ba ang pinag-aaralan nyo sa science since grade 1 kayo or kinder kayo about life, about environment, about na kayong mga bagay na nakapalibot sa atin, pinag-aaralan sa science, even the universe, the earth, what else? Or your body. So, nasa science lahat yon. So, sabi nga nila, lahat masasagot na ni science. Narinig nyo na yon? Yung lahat ng bagay, lahat
ang tanong natin, pwede nating i-prove scientifically using the science, the principle and theories of science. Pero, sabi dito, science, according to Garcia, 2016, science is a good and reliable source of knowledge, information, and data. Ang ibig sabihin yan, ito yung the best na pagkukuhanan natin ng totoong idea o kaya knowledge. Kasi sa science, prove lahat nila kung ano man ang gustuhin or ano man yung problem na mayroon. So next, uses a standard in identifying whether a certain discovery is scientific or not through experimentation and observation. So, ito na lang. Example na lang natin ang coronavirus. So, sa pag-discover ng coronavirus, kung ano mang meron sa virus na yon, using science pa din. Okay, discovery of what the medicine o ano yung igagamot, ano yung vaccine na gagamitin natin, science pa din yung nakapaloob doon. So, through experimentation and observation. Take note, ng experimentation and observation, hindi yan matatapos ng isang araw, ng isang upuan lamang ng isang scientist o kaya isang tao. So, matagal na proseso ang experimentation and observation. Then next, using science, we can understand the natural world. Katulad ng example ko kanina, maiintindihan natin lahat ng nakapalibot sa atin. So science is a empirical and it uses the senses in arriving into a truth and reality called sense knowledge. So using yung 5 senses ninyo, then combination the science, malalaman natin ang katotohanan. Then, science din, ito yung investigative, ito yung pinaka subject o kaya yung bagay na lahat puro investigation. Lahat ng lumabas sa kanya, investigation. Lahat ng content kay science galing sa investigation na kadugtong din ng experimentation and observation. The next, important and significant in man's search of the meaning of life. Then without science, sa tingin ninyo, noong unang panahon, o kaya nung mga panahon ng mga scientists noon, sa tingin ninyo, alam ba natin ngayon yung meaning of life kung wala ang science nung panahon nila? Hindi nila alam mag-discover, hindi nila alam mag-experiment, di ba hindi? Hindi natin alam yung mga knowledge ngayon. No? Hindi nyo alam na ang laman ng buong or galaxy natin, the Milky Way Galaxy, ay nandun tayo, na merong sun, o nauuna si Mercury doon, hindi natin yun malalaman without science. Then dito, sa dulo, science is limited. It cannot answer everything in this world. Like what? Magbigay nga kayo ng isang bagay or nasa isip ninyo na hindi masasagot ng science. Hindi kailangan imbestigahan, hindi kailangan obserbahan, hindi kailangan experiment. Ano Ma'am, yung kaya? ano, ma'am, Tingnan ninyo sa paligid ninyo. Ano? ma'am, Yes. ano, ma'am, racism, ma'am. Yes, Ma'am, Antonio? racial discrimination, ma'am. Ma'am, di siya masasagot ng science. Ma'am, racial Ulit? discrimination. Social Ma'am, discrimination? racism, ma'am. What the... Okay, pakipaliwanag. Ano ang meron doon? Bakit hindi siya masasagot ng Ma'am, science? kasi, ma'am, di ba para-paras naman tayong tao, ma'am? Yung race lang talaga, ma'am. Ma'am, di natin maisip na, ma'am, di masasolve ng science kung ano ba yung cause nito, ano ba yung magiging way para matapos yun, ma'am? Para mawala na yung racism na to, ma'am. Okay. Siguro pwede yun, no? Yung sa discrimination. Pero ang discrimination kasi, pwede natin siyang i-experiment, i-observe. Bakit nga ba nangyayari yon? Ano ang pwedeng gawin para matigil yon? Through research, which is pwede din sa science. So, ganun tayo. Pwedeng maging experiment
natin, yung mga iba't ibang mga lahi, sa ganon. Na ano pa kaya? Pwedeng mag-arrive sa science yan. Ano pa ang bagay na hindi pwedeng masagot ng science? The Ay, existence dito of tayo. reality. So, okay, existence of reality. So, science cannot tell us what is moral and what is not. Hindi masasabi ng science sa atin, hindi mapupatunayan ng science natin ano nga ba yung mabuti at hindi mabuti. Ano yung right and wrong. Especially sa rules of behavior natin. Hindi yun magagawa ng science. Maski anong gawin mo na experimentation sa katawan mo, experimentation sa isang katawan ng tao, hindi mo malalaman ano ang tama at mali na pag-uugali. So the truth is, science cannot solve everything. So particularly on ethical issues and problem, katulad ng sabi kanina ni Brian, which is yung ethical, about ethics, about iba't ibang lahi. Then, issues. Then he said science is definitely limited and so therefore looks at reality and partially. So, isa pa na example ko na hindi pwedeng masagot ng science is about God. The existence of God. So, pwede ba natin kunin na specimen si God? Pwede ba natin siyang pag-eksperimentuhan, pag-obserbahan, pag-investigate? Di ba no? Yes po. Yun yung isa. Ito yung isang example dito sa module nyo yan, kung binasa ninyo. The existence of God. Hindi siya masosolve ni science. So next, so we have primary, after science, we have primary and secondary reflection. Pag sinabing primary reflection, examines its object by abstraction, by analytically breaking it down into its constituent parts. So next, concerned with definition, essence, and technical solution to problem. So ang sinasabi sa primary reflection, ito yung tinitingnan niya yung object through abstraction by breaking down. Kung kunyari, may problema ka, kung primary reflection ang gagamitin ko, hatiin ko pa yon yung problema ko para ma-solve ko siya ng hati-hati. So, ganun ang primary reflection. Then, ang secondary reflection naman, nakikita yung screen, secondary reflection, ano ang huli? Okay, secondary reflection. Ito naman, kabaliktaran ng primary reflection. It is synthetic, it unifies rather than divides. Kung makikita nyo doon sa picture natin, etong buo, kung nakikita nyo yung dalawang bata, kumakain sila nung buong cake. Ito yung secondary reflection. Which is tinitingnan natin yung isang bagay ng kabuuan rather than divides. Ngayon, how about sa primary, tinitingnan natin yung mga bagay na nahati-hati, na divide. So, katulad ng example ko kanina, kung may problema, kung primary reflection yung gagamitin mo, hati-hatiin mo yon para ma-solve mo siya ng mas madali. Hati-hati din yung pagsosolve mo. Pag secondary reflection naman, kabuuan yung tinitingnan mo nung problema. Okay, for example, ito, coronavirus again. So, pag primary reflection, saan nga ba galing? Unahin nila yon place. When? Kailan nagsimula? Saan nagsimula? Primary, primary reflection ang ginagawa nila doon. How about secondary reflection? Binuuna nila agad yung problema o kaya binuuna nila agad, define na agad nila yung coronavirus without knowing yung mga parts, kung saan siya nanggaling, kung saan nagsimula. Ganon ang pinagkaiba ng secondary and primary reflection. Okay, next. Other examples. Biological functioning of organs. Breathing,
of heart. When we say primary, tinitingnan lahat ng parts. Hindi niya tinitingnan sa life natin, hindi tinitingnan yung kabuuan, which is pinaghati-hati niya about doon sa function, bawat function ng mga organs. How about secondary? Tinitingnan natin yung life about having a career, friends, loved ones, problems, happiness. Define natin yung life as a kabuuan na. So, ganun ang pinagkaiba. Then, ganun din sa house. Pag objective, tinitingnan natin hati-hati, structure, design, size of the house. Kung sa secondary naman, define mo yung the house as a home. Relationship are built in the context of a family. Define mo lang yung house na pinagtitirahan ng isang pamilya where the relationship na nabubuo. Then next, car. Ganun din. So, brand new, classy. Then pag secondary, product of hard labor or a gift from parents. Pag rain naman, okay, a natural phenomenon or occurrence. Then pag secondary, ito yung commuter blessing to a farmer. Then pag love, expression ng feelings, hati-hati, reduce as a chemical reaction in the brain. So it may, pag secondary, it may mean giving oneself to others. Okay, then next. Okay, last topic dyan sa module 1 ninyo. So, the allegory of the cave by Plato. Sino na nakabasa nito? Yung talagang kwento ng allegory of the cave ni Plato. Wala pa? Hindi nyo binasa ang module ninyo about ano yan? Okay. When I say allegory, this is the expression by means of symbolic, fictional figures and action of truths or generalization about human existence. Pag sinabi nating allegory, ito yung mga kwento o kaya expression, sentences na may symbolic, fictional figures. May nakapaloob dito na meaning. Ganon ang allegory about human existence. Hindi nahuhuli yung slide. Brian, hindi nahuhuli yung slide. Nahuhuli po. Nahuhuli po. Ayan, nakikita na yung may picture. Tapos yung definition ng allegory. So, ulitin ko, pag sinabing allegory, ito yung mga kwento kaya sentences na may symbolic, fictional figures. Yung message niya, hindi direkta. May nakapaloob. Bawat kwento, bawat setting, lugar, or kung ano man nandun sa kwento, may nakapaloob na meaning. Kaya symbolic nga, kung tawagin natin. So, unahin natin, the cave. Kung yung mga nakabasa na nito, alam na ano bang nangyari sa cave. So, meron tayong 3 bilanggo. Kwento ko na lang na. Meron tayong 3 bilanggo sa loob ng kuweba. Natin yung slide. Okay, imagine nyo na lang. So, meron tayong, ulitin ko, sa loob daw ng kuweba, merong nakakulong doon o kaya nakagapos na 3 bilanggo.
Okay, then next. Nakikita na yung fire? Hindi pa din. Ito yung problema pag online. Kung slide natin na huli. Okay, yan. So, ulitin ko, sa loob ng kuweba may 3 bilanggo na since pagkapanganak nila, nandun na sila, nakagapos na sila, wala silang nakita kundi puro darkness, madilim. Kahit isang light, wala silang nakita. So ngayon, dumating yung araw na may mga tao na pumasok sa kuweba. Pero hindi nila mismo nakita yung mga tao. Doon sa other room or sa the other side, merong apoy silang nakikita. Di ba pag may apoy, merong shadow na nabubuo? Or kaya merong light, di ba may shadow na nabubuo? So yun lamang yung nakikita ng mga bilanggo. Just the shadow nung mga nasa labas ng, o kaya nasa kabilang parte ng cave. Ngayon, yung mga tao doon na pumasok, meron silang iba't ibang dala, may mga hayop, maski anong bagay, prutas. So nakikita din yun ng mga bilanggo. Through shadow pa din. Through the fire pa din. So animals, plants, wood, and stone. Nakikita na si animals, plants, wood, and stone. Hindi pa po. Yes or no? Wait lang natin. No po. Okay, ganyan yung itsura kung nakikita na. So, ganyan yung itsura ng 3 bilanggo doon. Hindi pa din nila talaga nakikita yung mga tao sa labas, kundi ang nakikita lang nila ay ang mga anino. Anino ng animals, plants, and stone na daladala ng mga tao. Okay, ngayon, the shadows. Nag-usap yung 3 bilanggo sa loob ng kuweba. Titignan nila yung mga shadow na lumalabas kada araw at uhulaan daw nila kung ano yung susunod din naman na lalabas. Parang maglalaro sila. So ngayon, if you had never seen the real object ever before, you would believe that the shadows of objects were real. Ang ibig sabihin niyan, pag hindi mo pa nakikita yung totoong bagay, hindi pa nila nakikita yung totoong bagay, naniniwala sila na yung mga shadow na nakikita nila sa loob ng kuweba, yun na yung totoo. Di ba nga, since bata sila, wala pa silang nakikitang light, ngayon lang sila nakakita ng light, mga shadows. So, ibig sabihin, yung unang nakita nila, yun yung paniniwalaan nila. Yun na daw yung totoo, yung mga anino. Okay, let's have the game. So, yun nga katulad ng sabi ko kanina.
Maglalaro sila, hulaan nila ano yung susunod na mag-appear na shadow. Pag daw yung nanalo, ipipraise nila as na pinakamagaling at saka tatawagin nilang Master of Nature. The next, meron tayo, the escape. Dumating yung oras na isa sa kanila ay nakawala. Natanggal yung pagkakagapos niya. Ngayon, naisip niyang lumabas. Sundan yung ilaw. So, di ba sa kuweba, makikita mo yung ilaw doon, which is the light na dito sa labas. Sinundan niya yon, then lumabas siya. Nakalabas na siya, nagulat siya sa totoong nakita niya. Ang nasabi niya na lang, yung nakikita niya ay worse than the fire. Ibig sabihin, kung ano ang nakita niya sa labas, ano ang nakita niya sa reality, ay mas masama kaysa sa nakikita niya sa loob ng cave noon using the fire. Yun yung nasa isip niya. Parang mas maganda na yung fire na lang, yung shadow na lang yung nakita ko kaysa nakita niya yung nasa labas. Which is ibang-iba sa nakikita nila sa loob ng cave. Ngayon, bumalik siya. Binalikan niya yung dalawang kasama niya at sinabi niya kung ano ang nakita niya sa labas at yung dalawang kasama niya hindi naniniwala sa kanya. Parang sinasabi nila, nanloloko lang siya, nagsisinungaling siya kung ano ang nakita niya sa labas. Which is, baka yung pagsisinungaling na yon, kung makawala yung dalawa, papatayin pa siya. So, ganun ang kwento ni Plato sa Allegory of the Cave. Ulitin natin yung kwento para mas maintindihan ninyo. Mabilisan na lang. Merong tatlong bilanggo sa loob ng kuweba, which is hindi nakakita ng light since birth, puro darkness. Ngayon, dumating yung araw na merong mga pumasok na tao, hindi sila nakita, hindi nila nakita yung mga tao. May fire doon, ang nakikita lang nila shadow. Shadow ng mga tao, shadow ng mga daladala nilang plants, daladala nilang mga animals. Ngayon, nagkaroon sila ng game na hulaan nila kung ano yung susunod na mag-a-appear na shadow, which is yung mananalo daw, ay sasambahin nila at tatawagin nilang the Master of Nature. Ngayon, dumating yung araw na nakawala yung isa. Sinundan niya yung light sa labas ng kuweba. Nung nakalabas siya, nagulat siya sa nakita niyang mga bagay na totoo. Yung real. Ngayon, nasabi niya sa sarili niya na mas maganda pala na yung shadow na lang yung nakikita ko kaysa makikita niya yung realidad. Then, bumalik siya sa loob ng kuweba at sinabi doon sa dalawa niyang kasama, which is yung dalawa niyang kasama ayaw maniwala. So, ganon ang kwento ni Plato. Nabasa niyo yan, hindi? Nandiyan pa ba kayo? Yes, ma'am. Yes po, mandito pa po. Naintindihan niyo yung kwento? Yes, Simple pa ma'am. lang yan. Simple story. Yes, ma'am. Okay, ngayon, ano yung symbolic about dun, symbol ng mga bagay dun sa kwento? Unahin natin yung cave. Wala tayong slide, ha? Unahin natin yung cave. So, nasa module na ninyo yon. So, in Plato's theory, the cave represents people who believe that knowledge comes from what we see and what we hear in this world. Using the empirical evidences. So the cave shows that the believers of the empirical knowledge are trapped in a cave of misunderstanding. So ito tayo ngayon. Ang cave daw, nire-represent niya kung saan tayo nakakulong. Saan nakakulong yung tao na
Ang pinaniniwalaan lang natin yung nakikita at napapakinggan natin. Wala nang iba. Totoo yun, di ba? Kung nakita na natin, napakinggan na natin, maniniwala na tayo. Right? So, yun yung cave. Yun yung nire-represent ng cave. Nakakulong daw tayo sa isang kwarto, isang kuweba, na kung saan, kung ano lang ang makikita at maririnig natin doon sa loob, yun na ang paniniwalaan natin. Then next, about the shadow. Yung shadow na daw naman represent the perception of those who believe in empirical evidences, ensures knowledge. If you believe that what you see should be taken as truth, then you are merely seeing a shadow of the truth. Kung ikaw daw maniniwala kung ano lang yung makikita mo, yun yung shadow. Naniniwala ka daw sa empirical evidences. Ikaw yung taong ganon. So in Plato's opinion, you are a pleb. If you believe this, there's insult for those who are not philosopher. Ibig sabihin, yung mga philosopher, may nakikita pa silang talagang realidad. Which is insulto yon sa kanila, na ayaw natin silang paniwalaan. And then next, yung game naman daw, yung laro na ginawa ng tatlong bilanggo, represent how people believe that one person can be a master. Nire-represent niya na tayo, naniniwala tayo na yung isang tao pwede nating maging master. Pwede nating maging pinuno ng lahat. Yun yung nire-represent nung game nila. Then next, yung escape daw naman, the escape prisoner represent the philosopher. Yung nakawalang bilanggo, siya yung nagre-represent ng isang philosopher. Which is, gusto niyang lumabas sa cave to seek knowledge, more knowledge, and philosophical truth. Siya yung gustong kumawala sa cave na gusto niyang malaman yung totoong nangyayari, yung realidad. So, siya yon. Tandaan nyo ha. Kung tinanong ko sa inyo kung may exam kayo, ano ang nire-represent o sino ang nag-represent ng isang philosopher sa kwento ni ganito, yun yung isang nakawalang bilanggo. Ngayon, yung return naman, the other prisoner's reaction to the escape returning represent that people are scared to knowing philosophical truths. Yung dalawa naman na bilanggo na ayaw maniwala sa sinabi ng kasama nila, sila yung mga nire-represent niya yung mga taong takot na malaman ang totoo. At saka ayaw magtiwala sa philosopher. So, ganun yung mga nakapaloob sa kwento. So, bawat nangyari doon, merong symbol. Merong nire-represent sa totoong buhay natin. So, any question about this story? Malinaw sa inyo, ano ang cave? Doon tayo nakakulong sa katotohanan. Kung ano makikita natin, napapakinggan natin, yun na ang totoo. Yung shadow naman, ito yung nagpapakita sa atin na yung perception na tama yung nakikita natin, yun lamang yung totoo. Then yung game, ito yung sumisimbolo naman na pwedeng yung mga tao naniniwala na yung isa, pag magaling siya, pwede siyang maging master, yung magaling siya, pwede siyang maging pinuno. So, yun ang nirepresent ng game. So, yung escape naman, yun yung philosopher na. Then yung return, yun yung tao, yung dalawa doon, yung mga taong ayaw, takot na malaman yung totoo. Any question? So that ends our discussion. Any question? Wala na? About sa module ninyo. You're about to end your module 1. At saka ipass sa akin sa 19. Walang nalilito sa mga activities. Magtanong na kayo. Ma'am, sa activity 4 po ba, ma'am, pati rin po ba yun sasagutan? Yes. Marcelian way of philosophical reflection.
Yung katulad na example kanina, life or yung house. Ano yung primary reflection doon sa house? Di ba yung about ceiling, about structure, about secondary naman sa house. Pag secondary reflection natin, ito kung saan bahay, isa siyang home. Ganon ang gagawin ninyo. Pili lang kayo ng mga object. For example, cellphone. Pag primary reflection yung isusulat ko, ay pag object ko cellphone. Pag primary reflection natin, ano nga ba ang meron sa cellphone? The combination ng anong tinitingnan natin by part ng cellphone pag binibili. Specs. Sige, Akira, para isagot mo na yon. Yes, Brian. Binanggit mo na. Specifications. Okay, yun. Yung MB niya, battery niya, camera niya. Yun yung primary reflection. Isagot nyo na yon. Bonus sa inyong mga attendance. Kayong 3, 4. Uy, tapos ko na yun. Cellphone. Pag primary, yung mga MB, mga battery. Pag secondary naman, ano? Pag cellphone, i-define ko ang cellphone pag using secondary reflection. Ito yung pang entertainment, Communication. pang communication, pang Mobile Legends, kung ano ba yan, pang Wattpad, pang TikTok. So, ganon. Ganon ang gagawin. Nag-gets mo, Akira? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, yung iba, ganon na din ang gagawin. Mas kanong object dyan sa paligid ninyo? Okay na? So, under doon sa discussion ko, meron lang naman palang 2 activity, activity 3 and activity 4. So, any question? So, next meeting natin, i-announce ko na lang kung ano yung available na schedule next week. Ma'am, meron pa pong tanong, ma'am. Yes. Ma'am, doon po sa may what I can do po, yung mga parallel po, yung sa letter B po, paano po doon, ma'am? Pati rin po ba yun, ma'am, sasagutan? Oo. How does our personal paradigm blind us in seeing the world? O paano daw yung personal na paniniwala o personal na ilusyon natin o pagkakita natin sa sa picture na yan nakakaapekto sa totoong nakikita natin sa mundo. Kunyari, yung are the lines parallel or crooked? Parallel daw ba yan o hindi? When we say parallel lines na hindi daw magkakasalubong. Yes or no? Pag yes, titignan nyo yung line mismo, hindi yung boxes. Yung line. Lang. Okay, ganun yon. Hindi ko na makapresent screen. Nalubat na. Okay, titignan mo yung mismong mga line, hindi yung boxes. Titignan mo ba parallel ba sila o hindi? Yes or no? Bakit? Paano nakakaapekto sa totoong tinitingnan natin yung mga boxes? Di ba parang ilusyon? Nililito lang tayo. O yan, yung pinapakita sa picture. Yung mismong line, yung titignan mo, hindi yung mga boxes. No, parang sinasabi ko na din yung sagot. Ganon yung isusulat ninyo. Bakit? Kung parallel yan. Totoo, parallel yan. Pero pag tinitingnan natin, hindi siya parallel. Parang kung i-extend pa ng i-extend yung line na yan, magkakasalubong din. Yun yung tingin natin. Pero sa totoo, parallel yan. Which is nililito lang tayo nung mga boxes. Gets? Dagdagan nyo na lang yung sinagot ko. Ganon din sa mga susunod na picture. So, may question pa? Ano susunod na activity doon?
ma'am, additional activities na, ma'am. Ano ang meron sa additional activities? Pakibasa. Hintay ko pang mag-open yung laptop ko. Ma'am, using the primary and secondary reflection of Gabriel Marcel, reflect on the meaning of becoming a person and answer the following questions. Number 1. Pakibasa number 1. Ma'am, ano lang, ma'am, partial perspective lang, ma'am, tas holistic perspective. Ay, Ma'am, yun. Ma'am, tas yung question niya, ma'am, who am I? May nakalagay dito. Paano mo sasagutin yan using holistic? Sino ka ba using the holistic thinking? Using partial, litin kapag holistic, kabuuan yung tinitingnan natin. When you say partial, paano mo titingnan, sino ka ba? Paano mo titingnan yung sarili mo using the partial? Maski short lang dyan. 5 sentences, okay na siguro. 3 to 5 sentences. Okay na? Okay, next distribution sa 19, which is yung module 2. Hawak nyo na ang module 2? Yes po, ma'am. Pwede nang simulan yan sa 19. Ang ibibigay ko lang sa 19 sa mga advisor ninyo, yung piece of paper na direction. Ay, ma'am, hindi na pa babalik yung module to, ma'am? Hindi pa po muna. Hindi pa. Yung module 1 pa lang yung ibabalik ninyo. Yung module 1 pa lang nasagot. Ang module 2 may iiwan sa inyo. 2 weeks ulit yan, yung module 2. Ay, ma'am. Pagtapos na to, yung Katleya, pakidagdag na din yung Katleya. Huwag niyong kalimutan yung mga sagot ninyo. Ilagay sa taas, activity, anong page number. Para hindi ako nalilito kung saan ko hinahanap. Yes po. May question pa? Akira, ikaw lang ang may attendance ako na. Yung online talaga sa Wisdom. Tinanong ko si Ma'am Rubilin noon sino talaga yung online sa Wisdom, 6 daw. Bakit mag-isa mo ngayon? Hindi ko po alam. Okay na. So may next na klase kayo? So pag wala ng tanong, you can leave. Thank you. Send ko na lang tong video sa GC natin para mapanood din ng iba. Yes po, ma'am. Bye po, ma'am. God bless po. Bye, ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you po. Bye po. Bye.